Alam mo ba? Mic test, mic test. Naku, di ata gumagana ang mic. It's a prank! Mahilig ang mga Pilipino sa kulitan at biruan, lalo na sa mga pranks. Noong pandemic, halos lahat ng content creators at vloggers ay gumawa ng prank videos. Mapaseryoso man ang kalokohan, patok ito sa mga manonood. Pero, alam nyo ba na may isang araw sa buong taon na talagang itinakda para sa ganitong uri ng mga biruan? Ito ay ang April Fool's Day. Pero, saan nga ba ito nagsimula? May iba't ibang teorya tungkol dito. Pero ang pinakakilala ay ang nangyari noong 1582 sa France kung saan pinalitan ang kalendaryong ginagamit ng mga tao. Mula sa Julian calendar, lumipat sila sa Gregorian calendar na itinakda ni Pope Gregory VIII. Sa lumang kalendaryo, ipinagdiriwang ang bagong taon tuwing April 1. Pero dahil sa pagbabago ng sistema, inilipat ito sa January 1. Ang mga hindi agad nakaalam o ayaw paniwalaan ang bagong kaayusan ay naisipang tawagin itong April Fools at madalas silang pinagtitipan ng kanilang mga kababayan. Mula noon, unti-unting naging tradisyon ang paggawa ng mga kalokohan tuwing April 1. Kumalat ito sa ibang bansa kung saan naging uso ang mga fake announcement, kakaibang balita at pagsasabotahe sa mga bagay-bagay para lokohin ang mga kaibigan. Kilala ang Britain at Scotland sa pagdadala ng April Fool's Day sa mas mataas na antas. Sa Scotland, umaabot pa ng 2 araw ang pagdiriwang nito kung saan ginagamit nila ang mga pranks para lokohin ang mga kakilala kasama na ang mga kick me signs na dinidikit sa likod ng mga tao. Ngayon, dahil sa internet, lalo pang sumikat ang April Fool's Day. Maraming malalaking kumpanya ang sumasabay sa selebrasyon sa pamamagitan ng mga fake announcement at paandar. Dito sa Pilipinas, malaki ang impluwensya ng social media sa paglaganap ng April Fool's Day. Bagamat masaya at nakakatawa ang April Fool's Day, mahalaga pa rin na may limitasyon ang mga pranks. Dapat hindi ito magdulot ng pinsala o makasakit ng damdamin. At kung maaari, mas mainam na gumawa na lamang ng harmless pranks. Ngayon, alam mo na!